buenos días, todos una victorina. Kapitan, kalahati lamang ang takbo ng makina. Bakit hindi natin bilisan? Kung ating bibilisan, ay malalagos tayo sa mga palayan. Mangyari man ay walang maayos na lawa sa lupaing ito. Ang lunas ay napakadali. Ewan ko ba kung bakit sino man ang nakaisip ito. Pagbukas ng bagong ilog na gawa sa kanal, sirakan ang dating ilog pa. Ngunit Ginoong Simon, saan ako kuha ng sapat na pondo upang ipambayad sa mga manggagawa? Hindi na kailangan yung studio, pangkat ng mga bilanggo ang gagawa. Ngunit walang sapat na mga bilanggo. Kung gayoy, hayaan natin ang mga mamamayang magtrabaho, bata man o matanda. O Basilio, kamusta nga pala yung binubuo niyong akademya ng Wikang Kastila? Mabuti naman po, Kapitan. Nakahanda na po ang mga buro. Mukhang hindi matutuloy yan. Kasi di ba tutol si Prodis Baylan? Ngunit narigaluhan na namin ng 2 kabayong kastanyo ang general. At nangako siyang tutulungan niya kami. At saan naman kayo kukuha ng pundo? Maghahambag ang bawat isa sa amin. At ang kagamitan ay ibibigay namin sa mayamang si Makaraig. Mabuti naman kung ganoon. Sana maging matagumpay iyong mga plano. Paano? Mauna na ako sa itaas. May kailangan ba akong gawin? Pila nagkakatuwaan niyo dyan. Pwede ba akong sumali? Ayos lang, Sr. Simon. Igagagalak pa namin. Bueno, baka gusto niyo sumali sa aking serbesa, tayo iinom. Maraming salamat, Ginoong Subalit. Hindi kami uminom ng alak. Hindi umiinom? Sabi nga ni Padre Camora na masama raw ang puro tubig ang iniinom. Kabatid na rin kay Padre Camora na kung tubig na ang iniinom niya kaysa sa alak. Kasi kabubuti pa ng lahat. Alam namin na ang tawag sa mga Pilipino ay tubig at sa mga Kastila naman ay apoy. Alam naman nating lahat na ang pumapatay sa apoy ay tubig. Ganun ba? Kailan naman magsisimula ang kababalagang ito? Hindi ito kababalagan, Senyor. Ito'y batas ng kalikasan. Parang napakatapang mo naman sumagot kay Senyor Simon. Halos kinakatukutan ko. Parang namumukhaan ko yung taong yun. Siya ang kayumangging kardinal. Siya ang matalik na kaibigan ng Kapitan General. Kapitan, ganun ba? Igo. Mawalang galang na po. Ngunit nalalaman niyo ba saan banda ng lawa ang nangangalang Gibara o Ibarra nga ba iyan? Bara, Kristo mo ay Bara. 13 taon nang nakalipat na mangyari iyon. Ngayon, Kapitan, ang kanyang bangkay ay nakasama sa libing ng kanyang ama. Hindi ba isa rin siyang Pilipino, pero yan ang tinatawag na morang paglilibing. Tama ba ako, Patrick Amara? Sadyang hindi magkaroon ng marangal na libingan ng mga yan. Mga kilibutero na tulad nila. Alam mo anak, sa susunod na kaarawan mo, pwede ka na magsayo. Talaga po, Itay? Bilis puro, mabuti nandito ka. Magandang araw, Padre. Ano may paglilingkod ko sa inyo? Kailangan mamabayad ng buwis. 200 piso. Sinasabi mo bang magbabayad ako ng renta sa sarili kong lupa? Sapagkat nagkamali kayo ng pagbayad ng buwis sa nakarang 13 taon. At ngayon, ayaw ko magbayad. Mapipilit niyo ba ako? Ibig sabihin na nito, wala kang karapatan sa iyong lupa. Dati, maliit na halaga lamang yan. At ngayon, 200 piso? Abay, napakalaki naman. Akin itong lupa, hindi sa korporasyon. Lalaban ako. Kung alis ka, kapalik ako sa lupa. Kailangan makabalik ang aking ama at kapag nanalo tayo sa usapin, ay matutubas ako sa pagkaaalila. Malalaman din niyang mas pinili ko pang ako ang masanla kaysa masanla ang agnos na nabigay niya sa akin.
Tuluan ko ba kayo, Ginoo? 13 taon na po ngayong ating ilibing ang aking ina sa buhok ding ito. At ikaliligaya ko kung ako'y makaganti naman sa inyo. Kilala mo ba ako? Isang taong napakadakila. Isang taong ipinalalagay ng lahat giban sa akin na namatay na. Silyo, kakabatid ka ng isang lihim na maaaring kasabi ko. Hindi kita papatayin sa pag-asa ng hindi ko ito pagsisunod. Naglagalag ako at nagsikap makaipon ng maraming salapi upang maisagawa ang aking layon. Nagbalik ako upang ibagsak ang masamang pamala, padaliin ang kanyang pagkasira kahit na dumanak ng maraming dugo. Kabataan na walang karasan at mapangarapin. Hinihingi niyo ang wikang Kastila. Ngunit, ano magiging hangarin ninyo? Ano ang iyong mapapala upang hindi kayo lalo magkaintindihan? Hindi po. Kung dahil sa wikang Kastila ay mapapalapit tayo sa pamahalaan, magiging sani ito nagpapalapit-lapit ng mga pulo. Pagkakamali, ano ang gagawin niyo sa wikang Kastila? Patayin ang wikang katutubo. Ipailalim ninyo ang iyong kaisipan sa ibang kaisipan. Lalo lang kayo maging alila. Sa halip ay tulungan mo ako, gamitin mo ang iyong lakas sa kabataang upang kalabanin ang mga lihis na akala'y iyan ang dahilan kung bakit ikaw ay nais ko mabuhay pa. Ginoo, napakalaki kong karangalan ng mapagtupatan ng inyong mga balak. Ngunit hindi ko magagawang gampanan ang inyong hinihiling. Ang hangarin ko lamang ay gamutin ang mga sakit ng aking mga kababayan. Kahit hindi ka pa handa sa aking hinihintay na pag-asa, sa araw na magbago ang iyong paniniwala, ay hanapin mo lang ako sa aking tahanan sa Eskolita at paglilingkuran kita ng buong puso. Ano, Ryoga? Kamusta? Senyor Simon, mahirap ating negosyo. Anong mahirap? Iniligtas kita sa maraming opisyal na humingi siya ng pera. Pinautang ko sila upang hindi ka na mabala. Pero Senyor Simon, marami rin ang may utang sa akin na hindi ko masingil. Wala rin silang ibinigay na resebo para ating masingil. Kung gayon ay, ilapit mo sa akin. Ryoga, meron nga pala akong ipapasok sa iyong kahon na baril at itago mo ito sa kamalig. Mahirap at mapanganib iyon, Senyor Simon. Huwag kang matakot. Akong bahala sa iyo. Naunawaan mo ba ako, Ryoga? Nagaliw ka bang mabuti, petente? Ganon, ikaw. Masayang masaya, naanyahan ako ni Padre. Kamura na magbakasyon sa kanilang bayan. Sumama ako sapagkat maraming nagagandang dalaga. Hilera na namin lahat, napakasaya. Walang bahay na hindi namin pinanig. Nakakilala kami ng isang katipan yata ni Basilio.
Napakaulol ni Basilio, anin kaya niyang isang dalagang hindi marunong ng wikang Kastila. Walang yaman at naging alila pa, napakasungit ngunit maganda. Ano ang kakain mo, Ginong Simon? Kumusta ang may sakit? Ang buong katawan ay nakalata ng lasong apyan. Tuluyan ang kumakalat ng lason sa kanyang katawan. Basili, narito ako para sa dalawang mo. Ang kamatayan mo o ang kinabukasan mo. Sa panig na umaapi o sa panig na inaapi, yan ang hindi ko alam. Magpasya ka, kailangan mong mag-desisyon. Dahil sa loob lamang ng isang oras ay magsisimula na ang musikan. Bukas ay wala na ulit sila. Wala na mag-aaral at wala na mag-hirap. Ngunit ang pag-imagsik ay magpapatiwakal. Magsimula kang kaming pag-asa, nasa karunungan ng pag-asa. Subalit ang karunungan ng mga asyamo ng kamatayan. Pananalig sa karunungan ng salitang pag-ibig sa bayan ay magkakaroon ng kahulugan. Nawawalan ako ng prinsipyo at pansariling kawan. Nakikita kong hindi ka isang Pilipino, kundi isang busabos ng Espanya. Yan ang walang katotohanan. Sige, alang-alang sa alala ni Elias. Pamunuan mo ang isang hukbo. Usubin mo ang Santa Clara. Kunin mo ang isang tao na ikaw lang ang nakakilala bukod kay Kapitan Tiago, si Maria Clara. Huli na kayo, Don Simon, sapagkat si Maria Clara ay patay na. Patay? Paano nangyari ito? Hindi! Ginoong Simon, guminawan kayo. Wala na tayong magagawa kundi tanggapin ang katotohanan. Namatay siya na hindi man lang alam na ako'y nagbalik. Namatay siya na hindi man lang alam na ako'y buhay. Basilio, bakit ka pa dumating ngayon? Ang mga gwardya ay naghahanap na sa atin. Humingi ka ng utang sa ibang tao. Baka mapahama ka pa sa gulo naming ito. Makakaig, kailangan ko ng tulong. Wala na akong ibang mapagkukunan pa. Huli kayo! Lahat kayo ay kabilang sa organisasyong nagpapakalat ng mga sedisyonaryong mensahe. Magandang araw po, Padre. Nabalitaan ko pong ikinakulong si Basilio. Wala naman pong kasalanan siya. Hinihiling ko pong tulungan ninyo siya makalaya. Basilio, alam ko siya, ngunit hindi basta-basta makakapagbigay ng tulong ang isang pari. Lalo na kung wala siyang kapalit. Ito po ang mga bunga mula sa maliit na taniman. Lahat po ito ay para sa inyo. Sana po'y sapat na ito. Hindi po ako
makagawa nun, Padre. Labag po iyon sa Diyos at sa aking dangal. Dangal? Anong silbi ng dangal? Kung ang taong mahal mo ay mapupunta sa bilangguan, o mas masahol pa, ako lang ang makakaligtas sa kanya at sa akin ka lamang makukuha ng tulong na iyon. Huwag ninyo po akong hawakan, hindi po ako bibilin ng anumang bagay. Hindi ka na makakatakas, huli. Hindi ko kayo hahayaan na apihin ako. Mas mabuti pa mamatay ako kaysa mapahamak sa inyo. Hindi! Hindi ko sinasadya, huli. Tinoong Simon, Ginoong Juan, o Basilio, ano sa Jabo rito? Naging masama akong kapatid at anak mo. Nakalimutan ko, pinuslang ko ang aking kapatid. At pinahirapan ko ang aking ina. Pinaparusahan ako ng Diyos. Wala na akong ibang nararamdaman kundi galing at pagiganti. Sasama ako sa inyo, Ginoong Simon. Sandali, dinamita ba yan? Oo. Hindi ito basta dinamita lang. Naglalaman ito ng damdaming tinisig, mga kasurian na iniambak at mga pang-aapi. Ngayong gabi, mapaparusahan ang mga makasalanan at na matagal nang nagtago sa katotohanan. Anong iyong ibig sabihin? Sa ikalawa ay kakasal si Paulita Gomez kung ito tinayos. Magkakaroon ng malaking salusalong kinagabihan. Ang lamparang ito ay magsisilbing liwanag, ngunit panandalian lang. Sa oras na ayusin ang mitya, boom! Sasabog ang bomba. Makakarinig ng pagsabog ang Pilipinas. Ano naman ang gagawin ko, Ginoong Simon? Ikaw ang mumuno sa iba. Dalhin mo sila sa bahay ni Quiroga dahil nandoon nakaambak ang mga baril at pulbura. Ang pagsabog ay magiging hudyat upang sila ay magtipon-tipon at sumugod. Ang mga mestizo, Indio, Intseg at Kastila, lahat sila ay masasawi. Kaya mag-ingat ka, Basilio. Mag-iingat ka din, Ginoong Simon. Paano mo nagawa sa akin to, Paulita? Mahal na mahal kita. Isa gani, binalaan na kita kaibigan. Sana'y nakinig ka na lang sa akin. Pagpalain ka sana ng Diyos na may kapal. Mag-ingat ka kaibigan. Simon, mabuti na lamang kung nakarating kayo. Halika't samahan mo kami sa pagkain. Salamat sa mailing pagkakagawa niyo, Dinag. Hindi na ako magtatagal pa. Ano? Hindi ako makapapayat na aalis ka kaagad. Halika't samahan mo kami. Ito ang aking magbibigan sa Lilwaswaner. Maraming salamat. Simon, sigurado ka ba muling kung makakain? Kahit saglit lamang? Ngunit may mahalaga talaga akong gagawin ngayon. Hindi pwedeng ipagpaliban. Pasensya na. Mauuna na ako. Salamat, Ginoong Simon. Oh, Senyor Simon, bakit ka nagmamadali? Huwag ngayon, Quiroga. Ako nagmamadali. Sugod! Ah! Senyor Simon, sandali. At itatawag ako ng doktor. Huwag ka na maghanap, Padre. Nangyari na ang nangyari. Ba't hindi na? Nais ko sana sabihin. Da ako makinig, Senyor Simon. Totoo naman ang habang may Diyos na gumagabay sa atin, di ba? Oo, Senyor Simon. At ang Diyos ang tumutulong sa atin kapag wala tayong mapupuntahan. Padre, tulungan niyo po ako. Ayaw ko mamatay na may dalang kasamaan sa aking puso. Nais ko sanang magpasal sa inyo.
Handa akong makinig, Senyor Simon. Dinala ko po ang lahat ng ito dahil galit na galit ako sa mundo noon. Bumalik ako upang makiganti sa mga umaapi sa akin. Diyos ko, tawarin ka ng Panginoon. Anak, palagi mong tatandaan na ang pagbuhay ay hindi lang puro masaya. Minsan, kailangan din natin karanas ng sakit upang tayo ay matuto. Tandaan mo na walang idudulot na bagad ang paggaganti at may dudulot lang yon ng pinagbagong kasamaan. Hindi ko lang maintindihan bakit ako ang pinaparusahan. Hindi kanya pinaparusahan, anak. Iyan ay isang pagsubok lamang na kailangan mong lagpasan. Maraming salamat, Padre. Ngayon, mamamatay na ako ng mapayapa. Ang kayamanan ang siyang nagaling laso sa lahat ng tao. Ito ang nagpapabulag at nag-uudyok na gumawa sila ng kasalanan. Kung may taong nangangailangan na mas malinis na hangarin, ay pinapahintulot ng Diyos na ika'y matagpuan. Samantala, diyan ka muna sa ilalim ng dagat kung saan hindi makakapaligid ang kasamaan. No